Ang issue ay naka-protect and then signal yung channel 2 naman. Okay, ngayon switch on natin. Nakabulb tayo Ayan. Ngayon, pansinin nyo, umilaw yung signal Umilaw yung signal, tapos naka-protect. Naiwan yung protect nyo. Okay? Ngayon, off muna natin. Kapag ganyan yan na naka-protect and then signal, kadalasan is sibak yung either MOSFET or power transistor. Okay, or drive niya. And then, tingnan natin. Nawala yata itong fuse Okay, wala itong fuse. Yan, wala siya medyo may kalumaan na rin ito. Ito yung mga unang modelo or unang unit ni Sir Skyjam Yung sa turbulence, ito yung mga unang labas nila. Pero ngayon, di na sila nagbibenta ng itong klaseng unit or series nila, yung turbulence na Airstrike. Ngayon, tanggalin na lang natin itong channel 2 and then troubleshoot natin. Alamin natin kung ano yung pinakasani niya, kung bakit naka-protect and then naka-signal siya. Okay, sa channel 1 naman, sa tingin ko okay naman to. Goods naman ito Okay? Hindi pa pala to naka-fixed bias Maganda siguro yung fixed bias ito. Okay? Bunutin ko tong board ng channel 2. Okay, ito. Next natin itong Turbulence Airstrike na 1.4. Kakatapos ko lang gumawa ng Joson na 1.5. Tapos, live na category 6.0. Ngayon, ito. Turbulence Airstrike na 1.4. Sa mga taga-subaybay natin, alam na nila na nagawa na natin to. Okay? Tayo, hindi naman tayo nagsisinungaling. Kung nagawa natin or na-repair natin, hindi na-repair natin. Kung hindi natin gawa, hindi natin nagawa, di ba? And then normal lang naman to, na normal naman sa isang bagay or sa isang unit na nasisira kasi ginagamit, di ba? Hindi mo nga ginagamit, nasisira And then baba dito sa service. Kung tutusin, bawi rin naman sa mga bawi rin sa service niya kasi laging may service sila. Okay? Ayan, Turbulence Airstrike na 1.4. Ang issue ay naka-protect and then signal yung channel 2 naman. Okay? Ngayon, switch on natin. Nakabulb tayo Ayan. Ngayon, pansinin nyo, umilaw yung signal Umilaw yung signal, tapos naka-protect. Naiwan yung protect nyo. Okay? Ngayon, off muna natin. Kapag ganyan yan na naka-protect and then signal, kadalasan is sibak yung either MOSFET or power transistor. Okay, or drive niya. And then, tingnan natin. Nawala yata itong fuse Okay, wala itong fuse. Yan, wala siya medyo may kalumaan na rin ito. Ito yung mga unang modelo or unang unit ni Sir Skyjam Yung sa turbulence, ito yung mga unang labas nila. Pero ngayon, di na sila nagbibenta ng itong klaseng unit or series nila, yung turbulence na Airstrike. Ngayon, tanggalin na lang natin itong channel 2 and then troubleshoot natin. Alamin natin kung ano yung pinakasani niya, kung bakit naka-protect and then naka-signal siya. Okay, sa channel 1 naman, sa tingin ko okay naman to. Goods naman ito Okay? Hindi pa pala to naka-fixed bias Maganda siguro yung fixed bias ito. Okay? Bunutin ko tong board ng channel 2. Nakalas ko na yung board ng channel 2. And then, design nito guys is kaparehas sila ng mga Krill, Magus na PO18, ano pa ba? Yung basta meron siyang mga Mikel, yan, Mikel. Yung may mga high voltage na low ampere. Okay? Ito yung high voltage na low ampere socket nyo. Ayan. Yan, kabisado ko na ito. Kapag ganyang sira na naka-clip in din signal, either may na-open dito na resistor or walang supply dito. Yung supply dito is mga nasa around 250. Sa ganito kataas, mga nasa around 250 to 260 VDC to dito. Ito, yung socket nito Kailangan i-check nyo lang yan. Kailangan may lumabas na voltahe dito papunta rito. Kapag may voltahe dyan na lumalabas dito sa may socket, dito sa may outlet natin, ibig sabihin good yung supply. Maaring may mga na-open na resistor. Kadalasan na-open itong 12K. Yan, 12K na to. Minsan ang gamit dito sa is 10K. Sa Magos is parang 10K ang gamit And then sa iba naman, pag matataas na supply na 12K. Yan, ito, check nyo to. Kasi nasisira yan. 12K or 22K. Ito naman yung dalawa na to, 22K ito. Tapos ito, 22K din ito. Okay, check natin yung supply muna. Paano kaya?
Pwede naman tayo mag-check ng pag ganito eh. Lagay natin ng 1,000 na agad. Ang problema, matutusok kaya natin? Okay, sige pwede naman siguro Tingnan natin. Magre-reverse lang naman yan kung sakali. Okay? Abang tayo ng tester. Abangan kagad ng tester para ayan, magre-reverse yan kapag baliktad. Ayan, dyan nakaselpak mga nasa around 250 yan eh. Ngayon, tingnan natin kung may voltahe siya. Okay, parang meron. Bunutin muna natin. Baliktad. Ulitin natin. Dito natin siya ilagay. Tapos, okay, meron siya. Ayan mga nasa 260 nga. Okay, meron siya, di ba? Confirm, merong supply na lumalabas diyan. Kasi minsan, maraming beses na ako, hindi lang isang beses, 2 beses ko na naranasan yan na nawawalan na supply dito kasi napupudpud yung linya sa ilalim. Kaya ginagawa ko, nagja-jump ako. Dito ako kukuha, papunta rito. Or either, kapag dito naman sira, dito ako kukuha, papunta dyan. Gina-jump ko lang kasi isa lang linya niyan. Yung ito, tsaka yung nandito. High voltage na low ampere yan. Ngayon, confirm na may voltahe. Dito tayo. Mag-focus tayo dito. Ang gagawin natin is mag-check tayo ng supply. Okay? Itong una-unahin nyo na i-check is ito. Ito siya. Minsan na-open to eh. Okay, naging natin yung tester natin. Natin sa X1. Okay. Kulang pa rin. Sumobra naman. Okay. Ito, testerin natin tong 12K na to na 5 watts. Madalas ko kaya kabisado ko na ito. Ito mukhang open ito Dito. Ito yung isa buo to, 12. Ayan Itong isa mukhang sira to. Okay. Itong isa mukhang sira ito. Ngayon kakalasin ko to. Check natin kung talagang buo siya or sira. Ito. 12K yan, napansin niyo, 12K. Okay? Kaya kabisado ko na to, yung mga itong klaseng design ng amplifier. Kapag i-check pala natin tong dito yung fast recovery diode dito, walang problema to, buo siya. Tingnan niyo, hindi siya short to. Hindi siya shorted, di ba? I-reverse natin. Wala Kasi itong isa. Okay? Ngayon, ang gagawin ko, kalasin ko tong 12K na to, check natin. Pasensya na kasi wala akong 12K na 5 watts. Okay, wala tayong stock. Hindi ko alam kung ubusan o sadyang wala talaga akong stock. Pero may mga nagawa ako nito pero hindi ko naman patandaan eh. Kaya ginawa natin, ito 4.7 ito 4.7K na 5 watts tapos yung 3 watts na 7.5. Yan, 7.5 yan Violet, green, red. 7.5 plus 4.7, mga nasa around 12.2 na pwede na. Pasok na yan sa dito. Okay, medyo awkward man siya tingnan pero wala, gagawin mo yan kung wala kang magamit na pyesa. Ito guys, ideya lang naman ang binibigay ko sa inyo Pero kung meron kayong 12K na isang piraso lang na 5 watts, mas okay, di ba? Or talagang hahanapan nyo. Basta ang binibigay natin na ideya is kung paano lang yung sira. And then yan, kung wala nga kayo, di ba? Pwede naman mag-series 4.7 plus 7.5. Yan lang meron ako equivalent na mga nasa 12.2 around yan. 12K something na. Okay, yan. 5 watts yan. Tapos 7.5. Di naman ganong iinit yung 7.5 yan. Kasi dito sa may 4.7, na-drop na siya Okay, na-drop na siya ng 4.7. Ayan. Ngayon, tingnan nyo. Or ibalik natin to. Tingnan natin kung ano magiging klabasan niya. Magiging normal ba siya? Or may problema pa na iba. Ayan, ibalik na natin yung board niya. Ayan, talian na lang natin mamaya. Itong mga nangingitim na yan, wala tayong magawa dyan kasi alikabok yan Yung kumapit dyan sa may thermal paste na yun na. Yun talaga.
Okay, on natin. Tingnan natin ha kung magpo-protect pa siya. Oh, nawala na yung signal, oh. Nawala yung signal. Pansinin natin. Okay, nag-normal na siya, oh. Naka-normal mode na, oh. Diba? Ngayon, sukatan natin ng biasing. Okay? Yun lang yun, sabi ko sa inyo eh. Kabisado ko na ito eh. Minsan yan, yung 22K naman yung nasisira. Or yung mga 56K, sa mga maliliit. Diyan sa area lang na yan. Pero kadalasan talaga yung 10K o 12K na yan. O, yan o. Yung bias niya, bababa lang yung bias niya, no? O. Matama. Kapag nasa digital yan, mga nasa 0.3 yan. Ayun dito. O, pares lang o. Okay. Goods na. Ngayon, salpakan natin ng speaker. Tingnan natin kung ano magiging kalabasan niya. Tapos, set up ko muna yung laptop natin. Naglagay na tayo ng speaker. Okay. Yan. Speaker yan. Ngayon, 220 siguro natin to. 220 natin. So, ang tanong kung abot. Teka lang, ito 20 ko. Okay, bali, ito na. Naka 220 na. Yun, nahirapan ako. Ito yung 220 ko kasi. Bulb yan. Bira ko lang gamitin yan. Tapos ito yung bulb na ginagamit ko na lagi, oh. Yan, naka 220 na tayo. Ngayon, naka-volume to, ah. Bap muna natin. Okay. Okay. Wala na yung signal, ha. Normal mode na siya. Laptop natin. Play. Okay. Meron na. Dalawang channel, oh. Okay. Makapirate ako. Alam ko pang mid lang nang may-ari ito eh. Pang mid or pang Twitter ito. Kasi naka NBX60 yung sub niya. Okay na, working na. Ayan. Okay. Ano yan, makaka-copyright pa tayo. Yan lang guys, sana nakapagbigay idea ako sa inyo kung paano mag-troubleshoot ng ganito klaseng amplifier, turbulence na airstrike na 1.4. Kung hindi man ganitong unit, basta yung merong high voltage na low ampere, puntahan nyo agad yung voltahe niya. Yung 250 volts, and then check nyo mga 12K. Tulad nito, kapain mo. Hindi naman uminit eh, oh. Normal lang naman. Okay? Yan lang. And then, dahil lumabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, paki-subscribe na ang YouTube channel natin. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.